we can't let them rest easy either. Anong lagay? Pahihirapan nila tayo? Hindi naman pwedeng papanoorin lang natin na balakurain nila ang VP natin. Hindi naman pwede na we're going to stand still while they try to take down the Vice President. Paglaban naman natin siya. Paglaban natin sila, hindi yung nag-iintay lang tayo ng 2028 because the run for the presidency, the candidacy, actually, the elections, the campaign has already started. This is part of that. This is the dirty tricks. Bahagi ito. And ang tingin ko dyan is as much as possible, they want to see her behind bars. Buti na lang si VP Inday, hindi siya yung type na she will be scared to have that hanging over her head. She's good with pressure. You must be mindful that they will conduct their comms in ways na para malinlang tayo. Huwag maniwala, kapit talaga. Kasi nakikita na nga natin kung anong ginagawa nila ngayon. Nakikita natin that they will try to control the narrative dito sa flood control. Aba, baka bukas makalawa or whatever. Suddenly, may kasalanan ng lahat ng flood control, Duterte. At doon na nakikita natin makinig kayo doon sa mga ginagawa ng trolls. Hindi kayo dapat maniwala, but look at what they're doing. Kasi pinauuna nila, ang tawag dyan, softening the ground. Sabihin nila, yan, Duterte kasi may kasalanan ng flood control. Duterte yan, dyan nag-umpisa, 2016. Ulit-ulitin nila. Para pag lumabas, ang susunod, pagkaiba na, hindi na si Marcoleta, ang may hawak ng Blue Ribbon Committee, ay yan na po, lalabas na yan. Sabi ni JDS, nasa Rappler, nasa list ng bumoto kay Soto. Ano kaya nangyari? Scott, Rappler pa talaga nga, yung ipopost na lang namin. Bibigyan niyo po ng readership yung Rappler. Sabi ni Shell, may balita naman po about sa budget ng OVP. Si VP naman ang target. Oo, kasi yung talagang kasagsagan ng hearing yan ngayon, alam nila na may hearing si PRD, so baka ibitin-bitin nila si VP para hindi siya makapunta or mahirapan siya. Sabi ni CRTV, is it possible that the current OMB, there's no current OMB, only an OIC, will do Remulla's plan in case Remulla will not be in the shortlist? We don't know. Sabi ni Alan, ina nila, ayaw nilang tantanan si VP. Sabi ni Melchor, who is Zubiri now? Majority na siya. Siya yung He used to be the Senate President under Duterte. Yep. Sabi ni 1C Delms, what do we expect from here kay Tatay Digong? What do you mean what do we expect from Tatay Digong? Confirmation of charges. I cannot tell you what will happen, kumbaga how the pre-trial chamber is going to be ruling or conducting the hearings. What nobody knows. I mean, nobody knows what the outcome is going to be. Kaya nga 'di ba dasal ang sinasabi ni Kaufman. Okay. Sabi ni Curly Kikay, nakakagalit ako sa malamang sa malamang, babalik naman sa pagmumukha nila lahat ng ginagawa nila. Oh yes, remember their names. Yan, ang pinaka problema natin talaga is ang bilis na dali natin makakalimot. Therefore, tandaan natin ang mga pangalan nila. Diba? Alam natin na isasantabi nila itong either isasantabi nila itong hearings dito sa flood control or kukontrolin nila. Hindi na magiging credible yan kung hindi si Marcoleta yung nakaupo. Hindi pa natin alam, naghihintay pa ako kung sino yung kapalit. Wait. Ito, may mga lumalabas na balita. Sandali. So, ulitin natin for the sake of the flooder. Ang 15 na bumoto na i-replace si Cheese Escudero with Tito Soto. Tito Soto, Bam Aquino, Pia Cayetano, JB Ejercito, Win Gatchalian, Rizzo Hontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Mark Villar, Camille Villar, and Mig Zubiri. So, lumalakas ang ugong na baka nga ang Blue Ribbon Committee Chair si Rizzo Hontiveros because she says she wants it. Yeah. Mark Sofia's Adventure says, from Billionaire News, si Lacson papalit. Lacson na daw. Okay, tapos na ba? Na? Sabi ni Jefferson, ang nakapagtataka bakit bumaliktad bigla yung ibang mga senador. Di natin alam. Alamin muna natin. Pero I think in the case of the Villars, matagal na silang tinethreaten . Sabi ni Ma'am Ann, may I pray for you pa si Zubiri. Woo! So, tandaan nyo, kumbaga,
the enemies all abound. Yep. They're all around us. Huwag makakampante. So ilang beses na, minsan mali din tayo nakakampante tayo. We must remain positive, optimistic, pero never kampante. So that's why hindi masyadong nagsasalita si VP Inday. She knows she's standing in the proverbial minefield. You know, if she says one thing, they'll attack her. If she says another thing, they'll attack her. Everybody doon sa administration, and of course, plus all the hired trolls, no? They control the levers of power. They have the executive, they have the legislature. Between those two, you can drive a tank over a person and nobody will bother. So, tandaan niyo to. So, doon sa humahabang listahan natin, idagdag ito. Okay? So, mark our words. Kahit ituloy itong Senate Blue Ribbon Inquiry sa flood control, maiko-control nila yung naratiba dito. At dahil sila po ang official na may hawak ng mga records na ito ang gagamitin nila bilang panira din sa 2028 elections. Tapos, the next thing, this is the comms, okay? This is how they're going to do it. Pagdating sa comms, i-reduce nila to 2 words or whatever. Halimbawa, yung nung sinabi ni Diskaya na they were reinstated in 2016. Ngayon, yung mga trolls sinasabi, nag-start sila 2016. Duterte time sila na mayagpag. Duterte ganyan-ganyan. But they have not produced any documents. There is no complaint for substandard or ghost projects in the Duterte administration. I don't doubt that they will try to produce one. But right now, that's how they're conducting the comms. Okay? Anong gagawin ng mga trolls? Uulit-ulitin lang nila. Nag-start nung Duterte, Diskaya is Duterte. Tapos may picture si Duterte with the Diskayas, etc., etc. O ayan, nagsasalita na ang mga Diskaya. Magagamit pa ba nila? Maybe they will try, pero hindi sila binanggit. Di ba? Nasaan yung pagbabanggit sa kanila? Wai. Can they retract their sworn statement? Yes, they can. Katulad ng ginawa nila kay Garma. By vote bin ba pagtanggal kay Marcoleta? If ever, no. It doesn't even have to. Look, nagbago na nga yung majority. Paano ba ina-assign ang committee chairmanships? The majority. Kasi, it will be the same vote. Kumbaga, they don't even bother voting na. Dinidikta na lang ng mayorya kasi hindi naman sila matcha-challenge. I hope you understand. So, kunwari, sabihin ng mayorya, redistribute na to reflect the majority here. So, the majority will get most of the committee chairmanships. Hi kay Gerald, sabi niya dati ayoko pang tumanda, by 2028, 33 na ako. Bata ka pa pala. Nagbago talaga mindset ko. Gusto ko na mag 2028 at maging presidente si VP Sara. Ang tagal ng oras. Pero we can't let them rest easy either. Ano lagay? Pahihirapan nila tayo? Hindi naman pwedeng papanoorin lang natin na balakurain nila ang VP natin. Hindi naman pwede na we're going to stand still while they try to take down the vice president. Paglaban naman natin siya. Paglaban natin sila, hindi yung naghihintay lang tayo ng 2028 because the run for the presidency, the candidacy, actually, the elections, the campaign has already started. This is part of that. This is the dirty tricks. Bahagi ito. And ang tingin ko dyan is as much as possible, they want to see her behind bars. Buti na lang si VP Inday, hindi siya yung type na she will be scared to have that hanging over her head. She's good with pressure. Sabi ni Concordia, tuloy ang laban. Tayo pa rin naman nanalo sa lahat ng mga ito para sa mga Duterte. Yes, pero you must be mindful that they will conduct their comms in ways na para malinlang tayo. Huwag maniwala. Kapit talaga. Kasi nakikita na nga natin kung anong ginagawa nila ngayon. Nakikita natin that they will try to control the narrative dito sa flood control. Aba, baka bukas makalawa or whatever. Suddenly, may kasalanan ng lahat ng flood control, Duterte. At doon na nakikita natin makinig kayo doon sa mga ginagawa ng trolls. Hindi kayo dapat maniwala, but look at what they're doing. Kasi pinauuna nila, ang tawag dyan, softening the ground. Sabihin nila, ayan, Duterte kasi may kasalanan ng flood control. Duterte yan, dyan nag-umpisa, 2016. Ulit-ulitin nila. Para pag lumabas, ang susunod, pagkaiba na, hindi na si Marcoleta, ang may hawak ng Blue Ribbon Committee, ayan na po, lalabas na yan. I don't know why. Daming nagtatanong, bakit ganyan ang Senado? Bakit nagbago? Bakit nagganito? Dude, listen well, okay? Hindi lahat nabibili. Minsan, yung iba, kayang takutin. Kung may negosyo ka, at takutin ka na, sige, bukas wala ka ng negosyo.
Do you remember Marcos Sr.? Okay? Marcos Sr., anong ginawa niya? Pag ayaw niya sa'yo, biglang paggising mo, wala na yung negosyo mo, nabigay na sa iba, pero actually the beneficial owner is the president. Ganon ang ginawa sa mga media, ganon ang ibang ginawa sa mga whatever. Yun, sabi ni Ras, yung mga trolls, panay 2016 ang comment nila mismo, they're softening the ground. They're trying to get you to accept the fact. O, may mga tao na undecided. Kasi tayong mga DDS, kukunti lang talaga ang makukonvince nila sa atin. Ang target audience nila are those people who they can still, yung mapabago nila yung isip. Sabi ni, this is T. Hindi ako tumitigil to pray for our country and for VP Sara. Grabe na talaga nangyayari ngayon. Yes, wag pong kakalimutan. Pinakamalakas na sandata pa rin natin ang dasal. Kailangan maprotektahan natin ang ating VP kahit anuman ang inyong pananampalataya, anuman ang inyong paniniwala, it doesn't matter. Tuloy-tuloy lang ang dasal, tuloy-tuloy lang kung anong ritual ang ginagawa ninyo, go. Sabi ni Arsenio, grace and peace, bakit po baka kasagot ko lang. Sabi ni Ma'am Michelle, ask lang po ngayon na si Tito Soto na po ang SP, wala na po ba tayong magagawa para pigilan yung plano nila na galawin ang CONCON to lowering the age requirement for presidential post? Well, unang-una, ire-referendum yan. Pero from the start, dapat nag-o-oppose tayo kasi kailangan pa rin nilang mag-constituent assembly. So, ipipikit na natin yan. Wala na tayong choice. Talagang tinutulak nila tayo into some kind of mass action. Wala akong nakikitang ibang paraan. We will stick with social media then, but we will also have to start preparing for mass actions. Wala ganun talaga. Sabi ni Katulfo Tauy ko, TikTok ng nanay ko, pina-follow ko na sa mga DDS vloggers, pati YouTube ni Erpat naka-follow na sa DDS. Kita nyo, yan. That is something solid that you can do. Get your family, get your friends to listen to what we're, yung salag natin. We are the pushback. Tandaan po ninyo, ano yung battleground? Hearts and minds of the people. Ano pinaglalaban? Panig nila, panig natin. Simple lang. Ang pinaglalaban pa rin is the presidency in 2028 because the Marcoses want at least a 20-year rule. Ulitin ko yan, they want at least a 20-year rule. So, hindi pwede, isipin niyo how incompetent they are and they're so willing to sacrifice yung serbisyo para sa bayan, serbisyo sa taong bayan para sa kanilang sariling interes in order for them to be able to have the guts and the gall and the kapal ng muka to keep going, to change the constitution or to put in their own relatives, people they can control, in position. They have to have a lot of resources. And how are they going to get those resources? Well, of course, from government. Kaya wala silang pakialam kung nakakatanggap tayo ng PhilHealth natin, kung inaanod tayo sa baha, sila care. Kung walang tren, so what? Kayo lang naman yun, mga hampas lupa naman ang gumagamit ng tren, di ba? Pakinila sa atin. So they don't care. They don't care. Ay, minimal at saka ningas kugon ang PhilHealth. Kayo lang naman yan eh. Kami, may pera kami. We can afford to get sick. Kayo, you cannot. Diba? Tis na lang kayo. Iyak na lang. Ganon. Willing silang gawin nila sa atin. Willing sila to look the other way pag ninanakaw ang ating taxes. Willing sila in exchange for getting to stay in power. Sabi ni Rick, can we stop paying taxes? We can, pero in order for that to be effective, dapat lahat tayo or marami tayo. Yung super duper na dami natin na hindi nila kakayanin, hulihin tayong lahat. So, that has to be planned kasi yung iba baka hulihin, they don't have the means to get counsel para salagin yung kaso na yan. Sabi ni Bruce Wayne, I can't wait to go outside and mag-rally. Grabe na to, correct. Hello kay RFM. Huwag niyong i-flood po dito. And you have to also invade other comment sections. You have to go to other walls. You have to post also on your own wall. Create your own, hype up your own algorithm. Sabi ni JP, not listening. May power po ba ang Senate President na buhayin from the archives ang impeachment kahit may Supreme Court decision na to? The archives is the Senate archives. So the Senate can say kung i-un-archive nila yan. So yeah, of course, Supreme Court decision, hindi pa po final. Nag-file ng motion for reconsideration ang House. So yes, they can do that. At ito ay nangyari na umiskapo na naman si Marcos Jr. sa ibang bansa. Sabi ni Ma'am Leia, I honestly think that there will be a change of tide again into the Senate as the next election years. Mag-change team na naman yung iba dyan for sure. Mahina ang mga yellows and loyalistas. Yes, I'm pretty sure. Pero will that be in time? Look, the deadline is something like 2017. Iintayin natin na mag-turncoat yung mga tao in 2017 para maging pro-Inday na yan. Alam ng kabila yan. Okay, what we see, they see also. So they want to prevent that from happening.
So how are they going to do that? Mananakot sila o magbabayad sila? Two things lang naman yan eh. Kung may negosyo ka, tatakutin nila. Tanggalan kita ng prangkisa, tanggalan kita ng ganito, ganyan. Ganyan talaga. Oh, they're going to do that. Sorry, 2027. Thank you, Ron. So 2027 is the deadline. So kung ine-expect ko lahat ng mga kongresista dyan, more than one half, lilipat na kay Inday. But unless they are given some impetus to stay. So that's what they have. What they have is time. Alam nila na maglilipatan ng mga tao kay VP Inday. O how do they get them to stay? Labasan na ng pera yan. Which is why yung issues on corruption aren't a good idea for them right now. Pag naturo yung mga taong ito at nalaman natin how they're doing it at makikita na natin na nagnanakaw sila, it will not be as effective anymore. So kahit sabihin nyo pa na in 2027 maglilipatan ng mga yan, what can you do? Hindi maglilipatan ng mga yan kung nakakulong si VP Inday. Hindi maglilipatan ang mga yan kung ma-impeach si VP Inday. Gets nyo? They know about 2027, so they will try to stop that from happening by making sure sisiraan nila yung kandidato o sisirain nila or bring it to the point that she is unvotable. So hindi pwedeng makampante na ay maglilipatan naman yung mga yan later on. We can't afford it, ma'am. Sabi ni Alenea, pray sa mga kaluluwa ng mga pinutukan ng mga lintik na yan. Ay, di ba? Sabi ni Dust Prince, dapat meron tayong legal na magtatanggol in case na hulihin. Magpulong-pulong po kayo. Sa huhulihin for what? Naintindihan ko yung concern ninyo. Oo, naintindihan ko yan. Pero there are also ways to prevent that. Kasi ito yung worry ko eh. Niisip nyo na kagad kung ano yung hadlang. Pero sige, let's date. But that's a legitimate question ha. Tama kayo dyan. Isip tayo. Maganda yung mga may grupo eh. That's why ako, ine-encourage ko yung mga tao, join itong hakbang ng maisog. Lalong-lalo na yung mga nandito. Nung umikot na nga si Attorney Vic, getting more members to join. Bakit? Kasi when you're in a group, you're protected. So yung mga lawyers ng maisog, we might be able to mobilize them para tumulong sa inyo. Diba? That's why joining groups is essential in a time like this. Sabi ni Albert, yan mali sa inyo, kung mali huwag niyong konsintihin. Bakit? Saan ba yung crime? Wala pang ang crime eh. So yan yung problema sa inyo, ang bilis-bilis ng trigger finger mo. Akala mo kagad, kinukonsinti yung crime, wala pang ang ipinag-uusapan na crime. There is no crime. And you are always entitled to counsel no matter what, guilty or not. Baka gusto mo, magbasa ka muna ng Bill of Rights bago kang merit dito. Kawawa ka eh. Sabi ni June, ngayon pa lang alam ni Marcos na lalaki ang sunog, kaya inumpisahan niya patayin ng tubig, pero hindi niya masusupok ang apoy ng hustisya. Well said, ma'am. Ayan, yan ang kalaban natin. Sabi ni Honeybee, wala na mangyari sa Pilipinas sa nangyayari ngayon. Ma'am, mali po kayo dyan. Unang-una, we're still around. We're still here. May boses pa tayo. They're counting on us to be discouraged. Tutuwa sila ng ganyan. Isipin mo, hindi man lang nila tayo tinitira or anything. Well, hindi tayo tinitira directly. Wala sa atin pang nakukulong. So, pero they're going to put people saying like that, wala nang mangyayari, wag na kayong wala nang visa yung mga rally-rally na yan. Naniniwala ako na yung mga trolls, umiikot at sinasabi yung mga yan to defeat us. Sabi ni Romeo, agree. Kailangan talaga nating grupo para mayroong support. Uulitin ko ha, tinatanong na naman, Coven of the Silver Moon says, why do you think hindi nag-voice out mga Duterte allies? Hindi po sila tinanong. Ganito po nangyari, inikot ni Soto, nagpapirma isa-isa. They never talk to the Duterte bloc. Okay? So kanina, pagdating doon, kapus na ang boxing. They already got the 15 at pumirma na po yung mga yun. And sa totoo lang, if that were me, I would do the same thing. Ayokong makahirit sina Senator Hontiveros, ganyan din gagawin ko. That's what they did. So, formality na lang yung pagdating sa Senado. Diba, no? Pagising natin, uy, iba na Senate President. Okay, it's me. Gusto sana namin mag-asawa, maging members ng Maisog. Paano po at saan? Mag-send po kayo ng message doon sa TAPS Coalition, Hakbang ng Maisog. Para no matter where you are, I don't want you to have to advertise your location. Bibigyan kayo ng reference dun sa tao na in charge dun sa area niya. So, TAPS Coalition, Hakbang ng Maisog.
Kung connected lang po sana ang Visayas at Mindanao dyan sa Luzon, matagal na po ako naglakad papunta dyan. Natatouch ako, ma'am, sa ganyan. Nakakasuka na po talaga sila. Naiintindihan ko po kayo. Ma'am, naiintindihan ko po kayo. Pero ito yung request ko. Diyan sa mga lugar ninyo, magtipon-tipon din kayo. Kasi ma'am, ito na po, global na. May globalization na, konektado na rin tayo even if it's by internet, kumbaga. Iba ang information superhighway na po tayo ngayon. So you can actually create your own groups, magpulong-pulong, you can create your own gatherings there. So umpisa, hindi naman kailangan marami. But create your groups or join the groups now. Yan ang step number 1 talaga. Sabi ni June, kaya ayaw nila i-connect ang Mindanao sa Luzon at Visayas, talagang tutuluyan ni BBM, si BBM ng DDS Visayas and Mindanao. Mapunta kayo dito, tulungan nyo kami. Alam nyo kung kaya lang talaga, naku, Diyos ko. Sabi ni Gustilo, nakakalimutan natin 1986 na palayas yan sa Malacanang kasama tatay niya. Nangurakot dati, ngayon bumalik uli kasama na pinsan tamba para ubusin pera pondo ng bayan. Sobra nakalusin na bumaba ka ng B. Init Tapos in the meantime si Garma ginagawa nilang witness against PRD. Yan ang advantage, nakaupo sila sa pwesto, kaya nilang magpagalaw iba-ibang hindi lang isa. At hindi lang distraction po. Hindi kalimutan niyo na yung strategy ng distraction. These are direct attacks. Okay? This is not a distraction. Flood control was not a distraction. Okay, well, not for Marcoleta anyway, 'di ba? Not for us. Hindi siya distraction, it was just a cute soundbite na ginawa ni Presidente Marcos. Tapos, nga pala, pwede akong mag-ikot. Bakit siya nag-iikot? Advanced campaigning, umiikot si VP Inday, di ba? O gusto din ni BBM umikot. So umiikot siya, dito dapat yung flood control, pero ghost project. Ayan. O di umikot siya. Speak siya dun sa mga LGU. Wave siya dun sa mga tao dun. Sino yung sila na sinasabi nyo? May napakulong kanina si yung Bruce? Ano ba yun? Yung taga DPWH, na contempt siya, so ikukulong siya. Sandali lang po yan usually. Hanggang next hearing yan. Ngayon, si Bryce, yun. Hanggang next hearing lang po yun. Bryce Hernandez. Yun. Salamat po kay Jay Castañares at kay Lex Cam at kay Bruce Wayne. Sabi ni It's Me, kahit sino at kahit ano pa kalaban ng taong bayan para magtagumpay tayo laban sa kasamaan nila. First, let's all pray together and put God as our leader. Second, huwag tayong mawala ng pag-asa. Correct. Ang masaya dito sa Luminous, meron tayong grupo ng mga super seniors, hindi sila maka-attend ng rallies or anything like that. Pero grabe sila magdasal. O, di ba? Yes po, TAPS Coalition, official FB page. Sabi ni Michelle, yung mukhang pera na taga-gobyerno po, kasi kung hindi sila pumapayag ang government, hindi nila gagawin yun at nag-check sila. Sabi ni Bogart, ang mas effective siguro na mapatalsik itong gobyernong korap na ito, magsanib puwersa kahit dalawang malaking relihiyon para magwelga. Yep. Okay, mayroon pa ba pong katanungan? May klase kasi ako eh. Okay. Sabi ni Seven, aren't you afraid sa shortlist ng OMB now? Ma'am, I stopped being afraid a long time ago. Nung na-realize ko that these people are not going to stop. Di ba? Fear? Hindi. Ako pinaghahandaan ko na lang. Kung inevitable na makakaupo yung ayaw nating umupo, paghahandaan ko lang kung paano ipoprotektahan si VP Inday. Ma'am, fear only stops you in your tracks eh. Anong gagawin mo? Iuupo ka na lang matatakot? Aren't you afraid? I don't want it to happen, pero fear, wala na. Sabi ni Vance, baka tanggalin si Marcoleta. Ma'am, tanggalin niyo na po yung baka. Pinag-uusapan na ngayon kung sino yung uupo. Sabi ni Zef, pumunta sa amin yan, nakakatawa nga, parang bata magkwento. Ay, ganun ba? Yan, sabi ni Perry, and I like this, hanggat humihinga tayo, may pag-asa. Sabi ni Jumelski, taong bayan may malaking katanungan na dapat nating sagutin. Taong bayan, tapos tayo din sasagot? Papayag ba pa ba tayo sa ganitong klaseng pamamahala at sistema o sama-sama tayong tatayo para ibahin ang sistema ng Pilipinas? Sir, I don't think that's still a question. Hindi na yan. Ang ano na lang is yung organizing. Stop. It doesn't help. People want to go out or you need to give them a reason to go out.
So, kung organized yan, I'm sure people will come. Ganun ako kakampante sa sa galit ng mga tao. Yan sabi ni Lofi, lalaban tayo. Ayun. Sabi ni Quiz Me, I used to work for the family of a Marcos crony. Halang talaga mga kaluluwa niyan, splurging 5 to 10 million for simple dinner parties. Sana all. Marchester says, sana mag 2028 na. Can't wait to cast my vote na talaga for the Dutertes. Nakakasukan na itong pamahalaan na to. Don't just cast your vote. Campaign! And campaign now. Di ba? Kausapin niyo na yung mga pamilya ninyo. Kausapin niyo na yung mga yung mga hindi nakaboto last time. Kausapin niyo na yung mga yung mga hindi bumoto for Inday or anything like that. Look, this is a matter of national survival. Gusto niyo ba na Marcoses or any of their cronies or friends ang makakaupo? Wag na. Campaign now, and the campaigning begins, has already started. As soon as natapos ang 2025 elections, we should start campaigning. That means we're late. Campaign na now. We don't say VP Inday for president, but we will certainly expose this administration for the things that they are doing that are illegal, immoral, sneaky, and underhanded, diba? And against the public interest, against our interest, and even openly against us. Huwag yung kakalimutan yung fake news hearing na yan. Ang sole purpose lang naman nun ay magpatahimik. Pahiyain kami para hindi tayo paniwalaan, pahiyain kami para wala ng followers, pahiyain kami para no matter what we say, sasabihin, hindi ka nga nakasagot during the House hearings. Malas nila, nakasagot kami. So, you don't need to say Sara for president, given na yan Pero i-expose yung mga Marcos para pag nag-endorse, kasi ganyan ang nangyari 2025, hindi niyo ba napansin? Yung endorsement ni BBM sa mga kandidato niya, panis. Well, ganun yung reaksyon. Nanalo yung mga kandidato niya, not because of his endorsement, they were going to win anyway kasi meron naman sila talagang following, meron na silang mga ganun, at saka may nationwide network na sila. They didn't need him. They needed his money. Ang totoo lang. So, kahit sino na iupo nila dyan, we will crush them. Ayan. Sabi ni JMM, we fight for the next generations. That's what we need to hear. We're not just fighting for ourselves. We're not fighting for just for the Dutertes. No, we're fighting so that we have a chance at the future. Kasi itong mga taong nakaupo, mga elitista yung mga yan. And what is the mark of an elitist? Sila lang. Hindi ka pwedeng yumaman kung hampas lupa ka. Sila lang. They don't like competition. That's why, ipinauso nila yung mga gated communities na yan. Why? Because may others. Dito kami, sa loob ng gated community, kayo others kayo. Mahilig sila magganyan, othering. Hindi kayo belong. So even if you get up to the higher echelons of government, maging presidente ka, kung ayaw nila sa'yo kasi hindi ka belong, tatanggalin ka nila, ERAP, Duterte. That's what they did. I'm not saying that they're equally, they're equals or anything like that. Lamang na lamang syempre ang Duterte, but that's what they do. Okay? At yan ang mga kalaban natin, mga elitista. Hindi nila gusto na may Duterte because Duterte is doing things that they don't want to be done. Aba, baka hindi na tayo maghirap. Gusto nila, angat sila. Paano sila magiging angat kung tayo umaangat din? Di ba? Yun, sabi ni E. Puncho, I have PRD sticker on my rear windshield to remind people of good governance. Good. Sabi ni Evelyn, hindi kami ubra si Boying sa ombudsman, kaya school bukol nilagay as SP si Soto para ituloy ang impeachment. Yeah. Hi kay Miss Irie, sabi niya, I sacrifice myself to fight for our country po. Hindi ako takot lumaban at mamamatay po dahil pagod na ako sa isang dukha na nagtaguyod na dinanas since SR sa kanila. Ako dinanas ang sobrang hirap ng buhay tapos ipapadanas ko po uli sa magiging apo ko po. OFW ako, lumaban po ng tama po, Attorney Tick. Salamat po sa paliwanag parate. Ma'am, maraming salamat. Yung mga ganyan reminds me na may pag-asa pa. May pag-asa pa. Yan, sabi ni Nikki Lee, they want exclusivity. They want to maintain their elite status. And they can be elite only if there's somebody below them. And somehow they elected us to be the below. Yeah.
Sabi ni Lex Cam, Duterte won because of classes C, D, and E. Oops, excuse me, no. No. He cut across all lines. Merong mga tumawid from the elitist classes. Oo, meron din. Pero ito yung maganda sa kanya. Hindi niya binigyan ng special treatment yung mga yon. Okay, yung mga paulit-ulit na katanungan bago tayo magtapos. Number 1, yes, papalitan si Marcoleta. Bakit? Wala na siya sa majority. And this is in the Senate and in the House, majority rules. Majority nagde-decide and the majority is given the most number of committee chairmanships. At pag may humingi ng blue ribbon, ibibigay yan. Sa mayorya yan. Okay? Next. Ano pa yung mga frequently asked questions dito? Okay. Sabi ni Hayes, so much betrayal. Masanay tayo. Masanay tayo. Expect the worst. Kaya nung tinatanong ako kanina sa interview, do you think Marcos is sincere? Right out, sinabi ko, no. Sabi niya, how honest. Sabi ko, hindi kasi kung talagang seryoso itong si BBM na huhulihin, pupuksain niya ang korupsyon, ay nasa ng hulihan? Nasa na yung mga investigasyon? Isipin niyo, nagsabi pa si Judge Santiago na motu proprio mag-start kami ng investigasyon. Abay, bakit dapat inutos yan ng presidente the moment he found out na mayroong mga ganito? But did he do that? No! Not only that, baka mahuli yung mga kaalyado niya, ipatay. Hi, Miss Sally, sabi niya, konnichiwa. Salamat po sa inyo kahit paano may nagpapaliwanag sa mga maling nangyayari sa mga politiko. Yep. Okay, frequently asked question. Ano nangyayari sa Supreme Court cases? Ma'am, no news is good news pagdating sa Korte Suprema. Ulitin ko, no news is good news. Kasi sa totoo lang, kung walang merit yung kaso, dinismiss na nila nun pa lang. As it is, it's either an indication na nahihirapan sila given the situation or possibly because of the law or possibly because of a very, very heavy caseload. I assure you, ma'am, kung may nangyari, i-announce namin. Pero yung tatanungin ninyo, bakit ang tagal, hindi natin talaga masasabi dahil Korte Suprema yan lahat ng kaso. Most cases will end up there. So marami. Usually, ang reason yan is really, it's just the caseload. Sabi ni Tiban, ang tagal kasi ng the big one. Do you know that before there is a big one, there has to be a lot of small ones? O nasa na yung mga small ones? Diba? So, I'm not here to sabi ni Glototo. Na-stress ako kanina pero your positive words calm me down. Sir, walang mangyayari kung takot tayo. Walang mangyayari kung what we need to do is sit down and decide what we're going to do. Now, yung iba dito, they've decided they will join a group. Ang group na yon, yung Hakbang ng Maisog, TAPS Coalition. Game. Go tayo dyan. Dyan talaga ako nagko-conduct ng activities. Kadalasan, kinakaladkad ko si Joey and yung ibang mga kasama ko. Pero talagang, dyan ako because PRD. Kay PRD na na grupo kasi yan. So, dyan ako sumasali. Now, of course, yung iba, if you want to, I think, open pa rin for membership ang PDP. Pwede din doon po. If you're interested in the politics. Lalong-lalo na kung politicians kayo or you want to be politicians, may tatakbo kayo, by all means, join PDP. Okay. And so on, di ba? Maghanap pa ako ng ibang mga grupo na i-encourage ko kayong sumali dun sa mga yon. Bakit? There is safety in numbers. Ulitin ko yan, there is safety in numbers. As long as we are in groups, malaki ang chance that we will survive this. Let's stick together. Let's not try to divide each other. And tigilan na natin yung mga blame game na yan. Wala na dapat naririnig na itong mga taga-Luzon, itong mga Bisaya, itong mga ganyan. Cut it out. There is no reason to create these divisions except unless gusto ninyong matalo tayo. Nga? Tama na rin na yung mga, ano yan grupo yan ni so and so. Ayoko dyan, mga pangit sila or whatever. It's petty, it's juvenile, and it's stupid. Diba? It only helps perpetuate divisions at a time when we need to stand together. Tingnan mo, binabalahura na tayo, binabastos na tayo, harap-harapan itong mga to. Nalulunod ang mga tao, gawa ng mga korupsyon sa gobyerno, tapos talaga Senate presidency ang inatupag nila. Ay nako, Senator Tito Soto, talagang halatang-halata ang priorities. Hindi lang yun, sensitive yan pag kinikriticize nyo. So, please feel free to criticize his presidency. Baka kumuha yan ng maraming legal luminaries na para mag-abiso sa kanya. Kasi ang basic disadvantage yan, di siya abogado. Yan, sabi ni Gustilo, tagumpay sila pero sinusuka sila ng taong bayan, lalo na si BBM. Yes, and we have to stop them. We have to stop their continuous hold on power. My gosh. Sabi ni JP, I just realized they control the House, the Senate, AFP, PNP, the Palace, and possibly soon the Office of the Ombudsman. Supreme Court na lang natitira. God help us. And actually, Supreme Court lang ang kailangan natin. Totoo lang. Kasuhan tayo, we'll go to the Supreme Court. If they're going to fabricate cases against us, we will be going there eventually. If they put us in jail without any justice, without due process,
Doon talaga tayo tatakbo. So that's why. Remember this, you may not like their timeline, you may not like the pacing, but your idea of swift justice is not the same as that of the courts. So you'll just have to understand that. We will have to accept that. But ultimately, we're going to need the Supreme Court. And stop expecting na they will step in. They will not. They cannot. They should not. The Constitution says they decide cases. Kung e-epal sila, edi automatic. Pag may hinain na kaso sa kanila, sinong magde-decide kung sila isumali na sa laban? Wala nang objectivity. Pag sumali sila sa laban, they have taken a side. And neutrality is the best weapon for the Supreme Court. Si Risa na ba? In-announce na ba yun? Sabi ni Alan Turing, si Risa na po ang bagong chairman ng Blue Ribbon, nakakasuka. Akala ko si Senator Lacson. Sabi ni Ride and Shill, they knew it was coming. Marcoleta knew and he didn't leave his post without a good fight. That was why Kong Tiangco was allowed to speak and show his USB. But do not forget, it was Cheese Escudero who invited him. So, yeah, that was a good tandem. Cheese and Senator Marcoleta, both good lawyers, alam nila kung anong gagawin. Kumbaga, yeah, you don't go down without a fight. Si Cheese nga, tahitahimik, pero siya yung pumipirma ng mga subpoena. Tahitahimik, pero inalaw niya yung hearings. Tahitahimik, pero yung he knew na mag-testify yung mga diskaya. O, diba? Masterful pagdating itong dalawang to talaga. And very, very dangerous. Siguro nakita na yan ng administrasyon. Kakatakot tong dalawang to. Masyado magaling, ha? Sabi ni High Rizology, sabi niya pinalitan ni Marcoleta, the Senate has shown that the hearing will be tainted. Tio Moreno and Kipi said, Risa is taking the committee. Okay. Sabi ni Samin, di pa naman announced. Meron pang bukas at 3 p.m. Kananay Channel says, hindi mga lawyer ang mga pinaglalalagay. Exactly. Sabi ni Israel, yung ethics complaint kay Honti, mawawala pa ata. Yikes. Hi, Miss Sally, sabi niya, ma'am, taga-Bulacan din po ako sa Bukawi. Idol ko po kayo ni Ma'am Joey Nax. Di po ako kasing talino nyo. Ay, hindi po ako naniniwala dyan. Ordinaryo lang po kami. Alam ko po, nasa tama ako na pinakikinggan at pinaninindigan. Salamat po, ma'am. Ma'am, pakalat lang po natin. Kailangan natin na maraming kakampi. Yun ang dapat ginagawa natin. Kung hindi man tayo, hindi natin kayanin, just in case, hindi natin kayanin ang mass action, anong pwede natin gawin? Magparami tayo. Hindi naman puro mass action lang ang pagpaparami. And in fact, kung kunwari, magpulong-pulong kayo, barka-barkada, bago kayo manood ng sine, magtsikahan kayo. Bago kayo manood ng sine. Kung alam nyo, there's 20 or 50 of you who would be willing to sit down with you. We will do that. Ako, wala nang choice eh. Wala nang choice, kailangan ko na kayong kausapin. Sumasali na ako dito sa mga TikTok na live. Pagka nakita ko kayo, madatanan ko kayo nagla-live and you're talking about politics, I will join you if I have time. Wag lang yung pag may klase ako ha, at saka nag-aaral ako. Shucks, kailangan ko ipasa talaga lahat ng mga klase ko. Ang daming nangyayari. Ano yung sinabi ko sa inyo bago ako nag-enroll? Pag ako nag-enroll, ang daming mangyayari. Eto na. Sa September 13, wait, teka muna yung September 13, hindi ko alam kung sinong nag-organize. Kilala nyo ba yung nag-organize? Kasi ang feeling ko, yung mga nasa kabilang bakod, hindi nila sinasabi sila yung nag-organize, nag-announce lang sila ng date. So yung mga ganyan, pag hindi natin alam yung mga nag-organize, chill muna. Teka muna. Mamaya pumunta ka doon hindi natin alam kung ano. Kasi, and I agree with this, okay lang, pare-pareho tayong against corruption. And agree that we should, kahit magtawiran tayo ng party lines when it comes to corruption, pero pupunta ka ng rally tapos babalahurain nila si VP Inday, hindi rin ako papayag. So, let's find out, sino yung nag-organize? Ito, sabi ni Honeydew, that's what we do, yung instead maritesa namin sa Starbucks, this time politics na ang topic. Good one. Oh, yung mga office mates ninyo, kung nasa opisina kayo, baka meron dyan na na hindi pa convert. So, convert nyo na. Diba? Yung mga tipong, pag upo mo nyo sa desk nila, open-minded ka ba? Ganyan na. But you know what, yung parang multi-level marketing na ganyan, alam nyo kung sino yung precursor niyan dito sa Pilipinas? No less than Andres Bonifacio. Yung recruitment method niya dun sa Katipunan, ganyan. Recruit ka ng isa. Yung isang yun, kailangan makarecruit siya ng dalawa. Kasi ikaw, magre-recruit ka ng dalawa. Yung dalawang yun, magre-recruit ng dalawa. Ganun sila nagpadami. Tapos nagmi-meeting sila, hindi yung buo, no? Nagmi-meeting sila, yung mga small groups, yung mga grupo ng mga, kunwari, lahat ng downstream mo, yung lahat ng downline mo, imi-meeting mo yan. Explain nyo yung activity. O, pasahan kayo, punta tayo sa sa Pugadlawin. Doon tayo magpupunit ng sedula. Yung mga ganyan. So, baka pwede ninyong gawin yan. Ay, kumbaga, hindi natin nire-require, pero this is something concrete that we can do. Kung hindi man natin kayanin yung mass actions, kasi iba na nga ang panahon ngayon,
Yan, sabi ni quiz me. Ha, power of two. Hindi ba? Sabi ni Fip, ang hirap on my end. Ako lang from Davao sa aming office. Di naman kailangan sa office. I'm sure you'll find a way. And ako, kampante ako. Kasi hindi naman kailangan sundin to the letter yung sinasabi ko. It could be in your office, could be in your church, it could be, kaya lang ingat lang syempre kayo, baka nakakahiya sa inyong pastor o sa inyong pare. Ano pa ba? Sa gym. Ini-encourage ko naman kayo, meron kayong physical activity. You have to keep healthy kasi lumalaban tayo eh. Wow, maraming salamat pala sa mga gifters, sabi ni Fip. And I can hear them mocking PRD. This is what you do. Okay, you hear them mocking PRD, may mga ganyan. May social media ka, gamitin mo. You hear them say something, you post your rebuttal on social media. You can do it anonymously para hindi ka nila awayan. Pero make sure na may, one way or another makikita at maririnig nila. So si Honti na talaga, ang Blue Ribbon, natalo si Ping. Wow. Ice Kenshin says, mas maging matapang kaya sila Cheese at Marcoleta nang dahil sa ginawa sa kanila. Sana mas mag-expose pa sila kahit wala na sila sa position sa Senate. Kasama naman nila si Alan. I'm sure they will do something. Ayokong diktahan eh. Okay? So yun, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. Kailangan ko na po maghanda sa klase ko. Ayoko naman ma-absent. So maraming salamat. Magkita-kita tayo soon. Pag-uusapan pa rin natin itong mga pangyayaring ito. And yes, TikTokers, paki-like naman yung bagong video. We will make a video about this one as well. Okay? Maraming salamat. Ingat.